Bonjour à tous! Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to our podcast, Pinay Wiwi. We are a group of Filipino wives living in France who aims to share our experiences. Je m'appelle Kim. Je m'appelle Anna. Je m'appelle Jenny. Je m'appelle Dani. Je m'appelle Rosa. And we are the hosts of Pinay Wiwi. Welcome back to Pinay Wiwi. As we wrap up this season, we're delving into a topic that resonates deeply with many of us: managing mental health while navigating the challenges of living far from home in a foreign land. Whether you are a housewife, an expatriate, an international student, or someone who has relocated for work, the journey of maintaining mental well-being in unfamiliar surroundings can be daunting. Join us for a heartfelt exploration of coping with anxiety, depression, and the unique strain of distance from family and the comforts of home. We'll share personal stories, expert insights, and practical strategies for finding stability, support, and solace, even when oceans apart from our loved ones. So grab your headphones, settle in, and let's embark on this transformative journey together. For today, we have a guest, and she will tell us about her experience, about how she dealt with her mental health, anxiety, or depression, or the likes, while living in another country. So, Sis Jean, can you introduce about yourself a little bit, like a little background about yourself? Hello mga sis. Well, siguro konting background kung paano ako napunta dito sa France is hindi talaga siya planned. So, originally, we planned on getting married lang sa France and then babalik sa Pinas, tapos doon natitira. And then, unfortunately, kasi we were married ng 2019 September. And then, after the marriage, I went back to the Philippines to get another visa kasi sabi ng prefecture, you need a visa D. Kasi ang unang plan namin is to stay in France for just 1 year. So, okay. So, ito. Nakakuha ako ng visa naman for long stay. Then, bumalik ako ng December 2019. Excited ako kasi ma-experience ko yung Christmas in France. So, siguro, the only Christmas na i-spend ko dito, yun yung naisip ko. Kasi next Christmas, nasa Pinas na ulit ako. Unfortunately, yun na yung start na may COVID. And then, the next month, nag-close na, so bawal na umuwi, bawal lumabas. So, yun. So, nag-decide kami at that time na mag-stay muna sa parents niya kasi malaki yung bahay nila, so may extra rooms naman. So, yung dati niyang room, it became our room. So, okay naman siya. Siyempre, masaya sa umpisa, medyo nakakapanibago, pero maganda yung buhay ng parents niya. So, comfortable life siya. Pero, na-feel ko pa rin yung difference kasi hindi yun yung kinakasanayan ko. So, doon na nag-start na parang hindi ko maintindihan kung bored ba ako or ano yung nararamdaman ko. But, sa isip ko, life must go on. So, doon talaga nag-start na medyo lost ako kung paano talaga magpatuloy sa buhay sa France. So, yun. Pero sis, nung nag-move ka dito for 1 year, so iniwan mo na yung work mo doon sa Philippines? Yes, that's another thing. Meron akong established na career sa Philippines. So, yung career na pinaghirapan ko ng matagal kasi siguro hindi ko kasi sinasabi sa background ko. Before getting married, I was very independent. So, I was living alone for 20 years na yata kasi since 15 years old, may sarili na, parang I was living by myself. So, I was deciding for myself and then I worked so hard nung nagkatrabaho na ako. So, ayun, iniwan ko yung career ko. Well, that was a year before na pumunta kami ng France. So, iniwan ko na siya kasi I needed the time to process all the papers for the wedding. So, sobrang madugo kasi hindi lang ako yung kinailangang pumunta dito kasi buong family ko, dinala ko for the wedding. So, madugo and magastos and we had to redo it kasi nung lumagpas ng 3 months yung paper pero hindi pa prepared yung paper ng parents ko, inulit ko na naman. So, ayun. So, iniwan ko yung career ko. I was a manager sa isang big company. So, medyo masakit on my part kasi from earning a lot. Tapos pagdating dito sa France, parang
I felt so poor. Wala na yung dating earnings ko. Plus, I used to travel a lot nung single ako. Tapos pagdating ko sa France, nandito lang ako. Ay lang. Yes, bahay lang. I don't even get out of the house. So parang dati, I used to go out almost every weekend kung saan-saan. Ang galing ko kasi makakuha ng promo. So, yes, dumating sa point na pag nag-aayos ako ng bahay, puro boarding pass yung nakikita mo. Oh, wow. So, yun. So, it was really a big change. So, from my single life to married life. Kaya minsan, actually, na-hurt ako pag sinasabi ng mga tao na, isa na namang kababayan ang nakaahon sa kahirapan. Hindi ko talaga natiis. Sabi ko, angat na. Yeah. So, angat na ako. Bago ko pa siya damit, siguro na lang ulit. Parang back to start na. Ayun, and then, what else? Parang, ang dami kong pinagdaanan no? Wait. So, Sis Jean, na lang, isa-isahin natin. What was the first symptoms nung nafe-feel mo na iba na siya? Ano yung naramdaman mo da? Actually, I never saw a doctor, pero I know for myself na there's something different. So, unang-una, when I'm sad, syempre, I do something that makes me happy. So, for example, lagi ako nagluluto, diba? Kasi it makes me feel happy. Pero there are times na not even cooking would make me feel better. So, parang there's always something missing. So, nagluluto ako, parang pumapalpak na nga kasi hindi na nakukontento yung sarili ko sa ginagawa ko. Tapos, kung ano-ano, I search for something else to do. Mahilig ako magbasa, nagbabasa ako. Pero parang yung, kahit matapos ko yung isang libro, I want another. Yung parang may talaga, hindi talaga mapakali. And then, I talk to my family naman almost every day. Pero, hindi rin enough. Kasi, yung mom ko din kasi emotional. So, alam mo yung, makikita mo pa lang, tapos tatanungin ka, kumusta ka anak? Tapos ako bigla akong naluluha. Alam mo yun, parang sometimes you want to cry for no reason. Parang hindi mo alam na parang hindi naman kami naghihirap dito sa France, nakakakain ako ng masarap. Pero there's something inside me na bakit bigla na lang ako naluluha. Ganon. Tapos, I have the chance to sleep, pero it's either you sleep a lot or you can't sleep. Andun yung emptiness na nafe-feel. So, dun ako nagdato sa sarili ko kasi usually, nung I was living alone, my problem, my solution. If for the first time, I couldn't find a solution kung bakit. And then, I can't even identify the problem. Alam mo yun? Kasi parang pagdating dito, bigla na lang tayong walang control about anything. And Yes. we have all the controls in our lives. Ba? Para konting mangyari, alam ko yung solusyon. Kasi nandito ako sa lugar ko, dito ako lumaki. Alam ko how to navigate everything in where I am. Pero pagdating dito, everything is so foreign na hindi naman siya ganon ka-different when it comes to buhay pa rin naman sila. Pareho lang may problema sa Pilipinas at dito. Pero hindi natin alam how to navigate. For some weird reason, it's different. Kasi ako, share ko lang din. Sa side ko, ganon din. Ganon din siya. Yung bigla ka na lang naiiyak. Ako dumating ako sa point na nagkakaraoke ako mag-isa. Kasi bakit ako, ang happy-happy nung song niya. Tapos bigla na lang ako kumagulgol. Hindi ko na alam kung bakit. Samantalang yung kanta pa naman ata nun parang party song. Party song. Isipin mo yung parang scene sa pelikula na yung parang broken hearted daw. Oo. Broken hearted. Diba? Parang bigla na lang sasabog yung emotion kasi hindi mo na alam kung ano pa nangyayari. Hindi ko ma-explain. Wait, sabi ni Sis Jean, hindi pa siya nakapag-seek ng professional help. How about you, Sis Dani? Have you ever seek professional help to whatever you're feeling inside? To express? Can you tell us about it? Initially, hindi ako nakakatulog talaga. As in, parang 2 hours lang yung tulog ko. Minsan, umaga na ako nakakatulog. Yung gusto ko, tulog ako pag gising lahat ng tao. Tapos gusto ko, gising ako pag wala nang gising. Ganun na, binabaliktad ko yung mundo kasi ayoko nakikita ko sila. Tapos dumating din ako sa point na pag nakakita ako ng bagong tao, kasi nakatira kami sa mother-in-law. Tapos mahilig siya mag-invite ng friends. Hindi ko alam pero parang excited siya to introduce people to me. Pero ako kasi, introvert na ako sa Pilipinas pa.
And very challenging sa akin to face people who speak different language than I do. Kasi hindi ko alam kung how to express myself. Uwi. So, kapag parating na yung mga tao, naririnig ko palang nabubukas yung gate, napapasok yung sasakyan, nanginginig na ako. Tapos nagtatago na ako sa kwarto, tapos papanggap ako natulog, tapos papatayin ko lahat ng ilaw. Ang weird. Hindi naman ako ganito dati. Hindi ko maiyain ako, pero sobra naman. Oo, may panginginig na. Oo, may panginginig talaga. Tapos naiiyak na lang ako, nanginginig. Lalo nung one time, iniwan ako ng asawa ko na mag-isa. Pumunta siya dun sa friend niya. Kasi sabi ko, ayokong makamit ng ibang tao that time. Hindi ko feel. Ganon. Kasi parang feeling ko, kapag may namit ako na ibang friends niya, baka ma-judge lang din ako kasi I'm not working here. Although, they're not judging me. Pero para sa akin, feeling ko, all eyes are on me. Kahit hindi naman. Oo. Diba? So, pumunta kami sa sa generalist. Nanghingi ako ng parang pampatulog lang, pampakalma. And then he asked me to describe yung na-feel. Doon niya sinabi na may anxiety daw ako and possible depression. So, nirefer niya ako sa isang psychiatrist. Yon. Tapos, nami-meet ko yung doctor, pero ayaw niya akong bigyan ng mga strong dosages. Kasi sabi niya, strong daw yung mind. Yan. So, ang kailangan ko lang is i-control yung side effect ng anxiety na nanginginig, na hindi mapakali. Kasi pag nasa loob ako ng train, pumapasok pa kasi ako nun sa city. Pag nasa loob ako ng tram, tapos napupuno na yung tram, feeling ko lahat ng tao nakatingin. Hindi naman. So, nakaka 2 stations lang ako, lalabas ulit ako, hintayin ko ulit yung next train. Tapos, next 2 stations, ganon. So, ang hirap niya. Lagi kang nagstop sa tram para lang maano yung mind mo, makalm mo siya. O kaya pipili ako ng time na wala masyadong tao. Ganon. So, kahit minsan hindi na yun yung route, masakay ako ng tram kasi mas konti yung tao doon sa way na yun. So, kailangan lagi Papalayo ka pa. Oo, tapos kailangan ng ticket ko laging for the whole day. Hindi pwedeng 1 trip, 2 trip lang, yung bilang. Nakaka-relate din ako dyan. Ay, ganun yan. That's it, Jean. Actually, sa totoong buhay, ganun. Introvert kami pareho ng asawa ko. Pero dahil lang sa work ko dati, akala ng mga tao, extrovert ako. Pero it's just because of the job na I needed to deal with people. Pero pagdating sa France, parang sobra ko na-discover yung pagka-introvert ko lalo na ganun din, hindi ako lalabas ng bahay kapag nasa labas yung kapitbahay. So, hihintayin ko talaga na pumasok muna sa bahay nila bago ako makatapon ng basura. Ayun. Silip ka. Para talaga siyang comical, no? Do you have plans, Sis Jean, to seek professional help? Well, for now, I'm okay. Pero siguro, if it comes to that point again, yes, I will insist na lalo na at least nakapag-French ako ng konti. Ang unang problem ko talaga, and that's the first challenge talaga sa France, is the language. So, my problem is, what if I'm not able to express it well? Madadiagnose pa ako properly. So, may trust issues din ako. So yun. And then, buti na lang din, doktor naman din yung papa ng asawa ko. So, if there are times naman na I really need, I would consult. Pero syempre, hindi pa rin ako comfortable to say na, I'm depressed. Of course not. Oo. Yeah, pero yung mga siguro minor symptoms, ganyan, pwede kong sabihin. Halimbawa, may frustration ako ng konti, and then I need an advice kasi sobrang confused na ako. Ayun. Decide ko, Sis Jean, ang first na ginawa namin kasi dumating ako sa point na meron ng suicidal tendencies. Talagang super dark na niya. Sobrang dark ng face na yun. So, yung husband ko, parang, ang una niyang ginawa is, tinawagan niya lahat ng mga malalapit na psychiatrist dito sa area namin. Yung ni-refer na psychiatrist nung doctor namin, ng general, is hindi nag-i-English. So, si husband, kinailangan niyang maghanap ng ibang psychiatrist na covered din ng insurance kasi 'di ba hindi naman lahat ng psychiatrist covered. So yun, naghanap siya and luckily nakahanap kami ng isa pero sobrang layo niya sa amin. Pero pumupunta ako doon mag-isa, hindi kasama si husband. So bago ako makarating sa kanya, isang train at yung tram na end-to-end na travel.
Ganon siya kalayo. Tapos hahanapin ko pa siya through Google Maps. Kung saan, kasi sa kanila, pwede kang magtayo ng clinic sa loob ng bahay. Oo. Yung bahay niya mismo yung hinahanap ko. Ganon siya ka-weird. So, ayun, nakahanap naman ako, nag-i-English naman siya, so nakakapag-express ako. Pero at the same time, alam ko rin kasi na French siya. So, hindi rin ako tiwala na nagkakaintindihan kami. Kaya nga. Kahit English na yung sinasabi ko. So, kailangan iniisip ko kung paano ko i-deliver sa kanya properly. I-describe ko sa kanya yung ano yung naramdaman ko that time. And then after, binigyan niya lang nga ako ng prescription na parang pampakalma. Sabi niya, take it as needed lang. Pero initially, parang first 3 months na nagtitake ako nun, almost daily ko siyang tinitake bago matulog. Kasi nga hindi ako nakakatulog. Eh yung effect sa akin nung pill is, ang sarap ng tulog ko. So, pag kumpleto yung tulog, hindi ako masyadong aligaga in the morning. Ganon. Hindi ko agad naramdaman yung result nung pag-take nung gamot. Actually, nakatatlong batch ako kasi every prescription niya parang good for 1.5 month. Ganon. So, nakatatlong batch ako and then nag-stop na ako and hindi na rin ako nakabalik ulit sa kanya. Pero it's bad on my side. Kasi dapat talaga bumalik ako. Kaya lang simula nung nagbakasyon ako sa Pilipinas, yun, naka-help siya sa akin. Yun, kasi parang doon ko na feel na yung pressure na nararamdaman ko dito kung bakit ako na-anxiety. Diba? Same din sa'yo, Sis G, na parang ang laki nung iniwan ko sa Pilipinas. Tapos pagdating dito, na zero out. Parang ganon. So, akala ko, yung family ko, parang nag-expect pa din from me after moving here. So, nung umuwi ako, na-prove ko na ako lang pala yung overthink. Ako lang pala yung ganon. So, nabawasan siya and naka-help. So, tinry kong mag-stop dun sa medication. And so far, until now, okay naman ako. Nandun pa rin yung anxiety dahil ang hirap humanap ng work. Lalo na kapag may mga failures sa job interview, ganyan. Dati sabi ko, kapag sa Pilipinas ako nag-apply, ako yung namimili ng kumpanya. Dito kahit anong kumpanya applyan ko, ayaw sa akin. Ganun talaga. One of the struggles. Ganun talaga. Laban lang. Balik mo galing Pinas, nakita namin yung pagbabago sa'yo, Dani. And natutuwa kami. Lumiwanag ba? Talaga. Oo. Ganyan din ako, sis. After 3 years kasi ako na-stuck dito before ako bumalik ng Pinas. So, the whole period ng COVID, kasi nga, di ba, nabuntis ako on the 2nd year of COVID and then nanganak. And then, ito pa, nagka-postpartum ako. So, yeah, ang hirap. Yes, dagdag kasi, nung buntis ako, I was always in a good mood. Tapos sobrang artistic ko, ang dami kong ginagawa na hindi ako napapagod. Nagtaka pa nga yung asawa ko kasi hindi ako maalagain nung buntis ako. Pero here comes, after nanganak, biglang nag-change lahat yung hormones ko siguro. Ito yung tinatawag nila na hormonal change. The way of thinking ko, nag-iba. Laging mainit ang ulo ko. Dumating sa point na parang gusto ko nang pagalitan yung baby ko. Ilang months pa lang siya, 3 months, ganun. So, tinatawagan ko yung family ko. So, sila yung nagpapakalma sa akin. Sabi nila, isipin mo, baby, yan, wala yung alam. Don't do something wrong na you will regret someday, ganyan. Kasi, malapit na malapit ko nang kurutin yung bata. Eh, di ba, walang kamuwang-kuwang. So, dun ko na-realize na iba ako. Parang, ito na naman, it's even worse than before. So, yun. So, tuwing gano'n yung nararamdaman ko, tawag ko sa family ko. Tapos, may time pa na nung time na kasi na nabuntis ako, lumipat na kasi kami sa isang apartment. Wala na kami sa bahay ng in-laws ko. So, most of the time, I'm alone. May nakalagay lang na emergency numbers lagi na kailangan ko tawagan in case na may maramdaman ako or whatever nung buntis. Hanggang sa nanganak ako, ganun pa rin, mag-isa ko. And then, yun, may time na lang na biglang nung dumating yung asawa ko, tapos hawak-hawak yung baby. Nasa pantry ako humahagulgol. Alam mo yun, yung parang almost na sisigaw na ako. Ito think na everything is normal naman. It's normal to have a baby. It's normal to feed a baby. Pero nandun yung point na parang hindi ko na nga masuklay yung sarili ko. As in, I'm doing nothing to myself. Ganon.
parang naliligo ako out of routine. Ginagawa ko na lang siya because I'm used to doing things. Pero for me, everything is blank. Tapos iyak na lang ako ng iyak. So at least may time naman na nagbakasyon siya ng konti. And then after a while, nung ready na, umuwi ako ng Pinas. So ayun. Ano ang si lakas baby ng nun? Kasama mo na 14 si month. Yes, ako lang at si baby. Imagine. Ah, First time nilang makita. Tapos ang dami ko rin na-experience na hirap. Kasi ang hirap mag-travel mag-isa with a baby. Pero, pero the emotional part, ang laki na itinulong. Kasi after that, alam parang I was reunited with the place where I used to be. Tapos parang na-connect ko na siya na, okay, it's still possible to build a life in different way. Ayun, and then there are other matters na I should focus on. Alam mo yung nag-aagaw lagi yung parang at the back of your head, you know what you're supposed to do. Pero deep inside kasi ang bigat-bigat lahat para sa'yo kahit na alam mo kung paano mo siya gawin. And then, ayun, I had to slow down. Yun talaga yung key. Kasi imagine na, dumbutis ako, may work din ako. So, working and then being a wife and having a baby, none of those is stop. So, continue siya. Wala akong pahinga. And then, dun ko na-realize na, wait lang. Parang, siguro ang kailangan ko talaga ito, pahinga ng konti, ganyan-ganyan. And then dumating sa point na minsan dinadoubt ko yung husband ko sa pagiging walang emosyon. And then, pero sa totoo lang pala, ako kasi medyo komplikado minsan. Kapag hindi mo na kontrolado yung isip mo, lahat na lang ng sinasabi mo pagalit. Parang ako, parang feeling ko lagi kasalanan niya na kahit sa totoo, ako naman yung may gawa. Alam mo yun? Dahil sa naka-overthink din natin yun. Yes. Nag-overthink ako lagi. Ako, share ko lang din yung isa sa mga advice na binigay nung psychiatrist na naka-help din sa akin. Na-share ko na to dati sa sila si Skin. Na, ang sabi niya sa akin nung sabi ko, feeling ko lahat sila nakatingin sa akin. Feeling ko pagtutulungan nila ako. Feeling ko pinag-uusapan nila. Feeling ko tingin nila ang pangit-pangit ko. Feeling ko tingin nila. Puro ganun yung nasa isip ko. Feelingera kasi. Tapos sinabi ko dun sa psychiatrist, so sabi niya sa akin, straight face sabi niya sa akin, hindi umiikot yung mundo sa'yo. Okay. Grabe to. Straightforward. Oo, straight face. Pero sabi niya, sa tingin mo ba, kung gaano sila ka-busy sa buhay nila, tingin mo, after ka nilang makita, iisipin ka pa nila, ganun ka ba ka-importante? Ni-real talk kasi. So, sabi ko, tinamaan. Oo nga naman. Pero kasi parang sa akin noon time na yun, parang feeling ko, meron tayong ganun kapag tinitigan ka ng tao, pero ang judgy naman nito tumingin, yung mga ganon. Uy. Pero yun nga, sabi niya, hindi ka na nila maalala pag uwi, so hindi mo na kailangang isipin. True naman kasi, ganun siya. So sabi ko, nag-change yung nag-shift ako ng thinking. Kapag may nakikita na din ako, ganun na din ako. No, parang, matalisod ako, for example, kahit nakita nila, diretso lang din yung lakad ko. Tapos minsan tinatawanan ko yung sarili ko pag may nagawa na akong mali. Hindi ko na iniisip kung ano yung iniisip nila tungkol sa akin. Parang kiber na lang ngayon. So nakatulong siya. Yung pagre-real talks. Oo. Na-real talk pala. Alam niyo ba mga sis, habang pinapakinggan ko yung mga kwento ninyo, nakikita ko yung sarili ko doon. Nakikita ko yung sarili ko, parang ako yun Ganyan ako dati Oo mga sis, grabe. Nung unang months or 3 months ko dito, nandun ako sa adjustment states. Grabe. Pati yung emotions ko, ugali ko, yung pag-iisip ko, naaapektuhan. Na nagagalit na ako sa paligid ko, sa asawa ko, tinutopak ako, alam mo yun? Grabe. Kasi nga, iba nagbago yung buhay ko dito, pagdating ko dito, na may ginagawa ako sa bahay, na mga papers dito, parang, naglilinis ako ng bahay. Pero hindi kasi ganito yung buhay ko, 'di ba, sa Pinas. Kaya ayun, ang hirap. And then nagkaroon din kami ng pag-aaway diyan ng asawa ko nung una kasi nga sabi niya parang
nagbago daw ako. Kaya noong nakikita ko na pati relationship namin naapektuhan na, sabi ko, hindi pwede to. Sabi ko, kailangan kong baguhin to. Kaya yun, salamat na rin sa asawa ko sa pag-unawa niya, yung pag-uunawa niya sa akin, mahabang pasensya, at sa tulong din ng family ko na sobrang tinulungan ako para makapag-adjust dito. Kahit minsan tinutopak pa rin tayo, pero hindi naman na dati yung first 3 months ko, lahat parang galit ako sa mundo. Ayun lang, na-share ko lang. Yung sa akin naman, parang since before pa, parang pusong bato ako. Parang yun yung feeling ko. Pusong bato kasi at the young age kasi, parang na-experience ko na yung medyo heavy problem sa family. So, medyo parang aloof ako konti. Medyo di ako makapag-open up ng maraming problems. Kasi yun sa pinagdaanan ko nung bata pa. So, parang I built myself to be too strong na not to get affected in anything in life. So, parang pag may problema, parang pumupunta ako sa positive outlook in life. Na parang hindi ko siya iisipin na matagal para hindi ako ma-stress, hindi ako magkaroon ng anxiety or depression. Kaya gaya ng sabi ni Sis Ana, like, first time dating dito, syempre na-feel ko talaga yun kasi ako lang mag-isa. Parang wala akong kasama, parang even andyan yung asawa ko, parang feeling ko, namimiss ko talaga yung Pilipinas. Gusto ko umuwi, pero hindi ako makauwi kaagad. So, yun yung feeling ko na gusto kong makasama pamilya ko, at saka nai-stress ako, naiiyak ako. Yung first 3 months din, yun yung nafe-feel ko hanggang sa sinabi ni Habi na, why not do something in your daily activity that will make me busy or kanang Napabisaya. Mabisaya. Cute. Bakit daw di ako maghanap ng activity sa akin para maging productive ako? So sabi niya sa akin, kung gusto ko daw mag-work at maghanap ako ng online activity or online na work na gusto kong gawin or gawa ko ng sport, mag-exercise ako, kahit ano na lang daw, gawin ko daw para daw di ako ma-bored or di ako ma-depress, nakakaisip na gusto kong umuwi, baka daw bigla akong umuwi na hindi nagsasabi. So, ayun. So, very helpful naman si Habi kasi yun nga yung mga sabi niya sa akin. So, yun nga, napupunta ulit ako sa positive outlook in life kasi nga, mas grabe pa yung experience ko sa Pinas kaysa sa nandito ako. So, parang mas naiisip ko na, konti lang to, konting problema lang to, kaya ko tong gawin. Yung isa sa narinig ko before, dito sa podcast natin, yung story ni Sis Kim na hindi sila laging nag-aaway, na laging chill lang sila. Kaya nga. On your part, Sis Kim, paano naman yon? When you moved here, did you expect anything? Or naka-feel ka din ba ng sobrang sadness, na anxious ka ba? Yung ganon. Sa akin naman, sobrang rare sa akin na ma-stress, mag-overthink. Kasi nga, ang motto ko sa buhay, you only live once. So, bakit ka stress? Parang sayang naman yung life kung may stress ka lang sa mga ganun-ganun. And, nung dumating ako dito, puro excitement ba yung na feel ko kaysa sa mga stress, ganun. Parang mas looking forward ako sa kung ano yung mangyayari sa future. So, ang saya marinig yung gano'n. Na iba-iba yung boring lang. Hindi naman. Pero sige, after natin pag-usapan yung mga gano'n, tingin natin yung advice ni Sis Jean para dun sa mga mag-move dito or dun sa mga nakaka-encounter ng mga mental issues or mental problems ba yun? Mental issues na kung nakaka-feel ng sadness, gano'n. Yung anong magiging advice mo doon sa mga taong yun. And also, ano yung ma-advise mo sa mga taong nakapaligid sa mga taong yun. Parang yung people na meron pala silang kakilalang ganon tapos hindi sila aware. Ayun. For those planning to move abroad, advice ko siguro is that don't expect a bed of roses when you go to another country. Kahit na from third world to a first world country, laging may challenges.
So you have to be ready, not just physically, emotionally, and spiritually if you need to. And then, yes, and you have to look at all sides. Hindi yung parang, uy, pupunta ako dun, maganda dun. The word maganda can be deceiving sometimes. So, just have to be prepared. It's not being pessimistic, but it's just preparing yourself na parang isa kang soldier, di ba? And you are there to protect yourself. And then, if galing ka ng Pinas and we all know na nandyan lahat ng support system, pagdating sa ibang bansa, you have to be on your own. Kahit na nandyan yung family mo, let's say yung family ng husband mo, or so, you still have to protect yourself. So pag nandito ka na, you have to accept the reality. That's it. Kasi ako medyo, nung una, in denial pa ako. Kasi I'm always like, I'm in control of the situation, ganyan-ganyan. Well, one of the things that I've learned is that to focus on the things you can control. And then there are things that you can't control. For example, perfecture. Nadidepress ako sa perfecture kapag ang dami-daming hinahanap na documents or sa embassy, ganyan-ganyan. Those are things that you can't control. So just deal with it. So masakit man, you have to deal with it. So in that aspect, you have to set the emotional side. Parang set aside the emotional part. So you have to learn how to compare. Ang tawag dito, kailangan may compartment. So sa brain mo, ang sabi ni husband lagi is, compartmentalize. Tama ba yun? Yes, Yung parang, yeah. At kailangan mo din ng space sa brain mo to do nothing. Yung lagi yung sinasabi sa akin, put a space in your brain to do nothing. Kasi ako yung laging like, I have to be busy. I have to do something. There are times don't have to do anything. And then that will make you feel better. And that space is the space for you to realize yung pace ng sarili mo, ano ba dapat yung kailangan mo i-overcome, ano yung dapat mong i-improve. Kasi pagdating abroad, parang labanan yan sa buhay. It's you against yourself. It's not you against the people around you. Yeah, all of the people around you affect your activities. It shouldn't affect who you are. Pang pang Miss Universe. Ang ganda ng advice ni Sis. Parang natatamaan tayo sa advice niya. Pero na, what about Sis Jean sa mga sa mga nakapaligid doon sa mga taong undergoing anxiety, depression? Mga nakapaligid, actually, ito yung lagi ko sinasabi sa asawa ko pag medyo parang mainit ang ulo namin. Sabi ko sa kanya, you know what, sometimes when I feel this low, all I need is someone to listen. You don't need to react. So, alam mo yung, ang kailangan lang talagang gawin ng people around you is to listen. Kasi, not everybody is a professional to give you the cure. And some people would say something that can even worsen yung situation mo. So the best thing that people can do around you is to listen to how you feel, acknowledge that you're feeling, and then tell you that it's valid, na you have to feel that way. Sabi nga ng isang friend ko, kapag may pinagdadaanan ka, sasabihin ko sa'yo, kailangan mong pagdaanan yan. Kasi there's no shortcut. So kung kailangan mong umiyak, go on and cry. So dapat yung mga people around you, hindi sasabihin na, ay hindi, isip mo lang yan. Hindi nila alam na ang pinakamalaking problema ay sa isip. Kasi if you can control your mind, you can control anything. So ayun, so sa mga nakapaligid sa atin, listen, acknowledge, and yung pag-support siguro in different ways, but just not worsen the situation. Halimbawa, nahihirapan ka na nga mag-aral sa language, sabihin kasi, kasi hindi ka nakikinig, kasi hindi ka nag-aaral. Parang, the people around you should ask, what is different for you? What can I do to help? Or, oo nga, mahirap siya. We acknowledge kanina. Iba-iba kasi learning na tao. So, parang ganon siguro. So, ayun. If you cannot help, then don't worsen it. Just shut up. Yes. Sasabihin. How about you, Sis Danny? Ano yung masasabi mo about sa topic na to? Ano yung magiging advice mo din? Like Sis Jean na nagbigay ng advice. Just with the Same lang, no? Copy-paste. Sige. And ano lang. Siguro to sa mga tao na kagaya ko na dumadaan sa ganun. Nung nararamdaman ko kasi yun, pakiramdam ko, inaapi ako. Pakiramdam ko, victim ako ng sitwasyon.
which is one of the things na kailangan din nating isipin when we are facing the dark phase. Stop the victim mentality. Hindi ka biktima. You can control what you feel when it comes to, hindi mo makokontrol maging sad, pero kaya mong i-control how to turn it upside down. Oui. Diba? Tapos, if you feel sad, be sad. If you feel happy, It's valid. It's valid to be sad. do not invalidate how you feel. The same for the people around you. Do not invalidate the feelings of other people because you don't know what they're encountering. Iba-iba naman kasi tayo ng pinagdadaanan. And to add to that, lagi ko tong naririnig sa TikTok, sa YouTube. Just be a good person. Oui. Siguro yun lang naman. Kasi if you're a good person, nandun na yung empathy, nandun na yung pagiging caring sa mga tao sa paligid mo. You don't need to be the best person. You just have to be a good person. Yes. Yeah, it's really nice. Thank you, Sis Jean, for sharing your experiences on how you dealt with your mental challenges while you are here abroad, and same as well to Sis Dani for sharing her experiences, especially the advice that she took from her psychiatrist, which really gave us also a perspective to be realistic in life. Thank you for tuning in to our last episode, and don't forget to like, share, and subscribe on our channel. As we draw the curtains on this season, we're deeply grateful to each of you who've joined us on this journey. From the first episode to now, your support has been our guiding light. To our guests, thank you for sharing your stories and wisdom. And to our listeners, you are the heartbeat of this podcast. Your curiosity fuels us. As we close this chapter, we carry with us the memories, connection, and lessons learned. This isn't au revoir, but rather à bientôt. Until next season, stay curious, stay inspired, and keep the conversation alive. Merci beaucoup. With gratitude, Pinay Vivi.